Hi, today ang lulutuin naman natin ay dinuguan na may gata. So, I'm sure marami sa inyo marunong magluto ng dinuguan, pero ito naman lalagyan natin siya ng twist, bale, lalagyan natin siya ng gata. So, itong recipe na to, natutunan ko to sa aking biyenan, nung nabubuhay pa siya. Kasi Bicolano siya at gusto nila or mahilig sila sa may gata. So, mga ingredients natin para sa ating dinuguan na may gata ay about 2 tablespoons ng finely minced na garlic, 2 big tomatoes sliced, 1 big onion minced, we need 2 Knorr chicken. So, yung pork natin, medyo hiniwa natin ng medyo ganitong size. Pwede rin cube kung gusto ninyo. 2 cups ng pork blood. So, kung merong fresh na pork blood, yun ang gamitin ninyo. But since dito wala akong mabili na fresh, I'm using frozen. So, ito-thaw na lang natin siya. This is ginataan. We also need a big can of coconut cream and native suka. We also need siling panigang. So, since walang siling panigang dito, I'm using habanero peppers. Oil for sauteing and salt or patis to taste. So, yan ang mga ingredients natin para sa ating dinuguang may gata. So, para sa ating procedure, lalagyan natin ng konting oil yung ating pan. And then, isosauté natin doon yung ating garlic. So, pagka medyo brown na or fragrant na yung ating garlic, pwede na natin isunod yung ating tomato. Pati na din yung ating onion. So, isusutay lang natin hanggang malanta sila pareho. Ito na yung ating garlic, onions, at saka tomato sa planta na sila. Pwede na natin i-add yung ating pork. So, igigisa lang natin siya. At mahayaan natin na mag-brown. Yan. So, medyo nawawala-wala na yung pink niya. So, hayaan lang natin siya na kumulo dun sa kanyang konting sauce. So, pag totally wala na yung pink niya, pwede na natin siyang lagyan ng water para palambutin. So, babalikan natin to. Yan. So, brown na yung ating pork, hindi na siya pink. Lumabas na rin yung juices niya. So, ang gagawin natin ngayon, palalambutin natin yung pork natin. Gawin natin is, dadagdagan muna natin siya ng tubig. Then, nahayaan natin siya kumulo hanggang lumambot yung pork natin. So, takpan muna natin. Babalikan natin to. So, habang pinapalambot natin yung ating pork, pwede na natin isama yung ating Knorr chicken cube. Para habang naluluto siya, lumalasa yung Knorr doon sa loob ng pork natin. Yan. So, hayaan lang natin na lumambot yung ating pork. So, ito naman yung ating gata. So, what we're using is yung gata na nakalata. Ngayon, so, yung gagamitin nyo is yung gata na fresh. So, di ba, gagatain nyo yung niyog. Ang gagawin ninyo, yung kinudkod na niyog, doon nyo isasama yung pork blood o yung dugo ng baboy. And then, parang pipigain nyo ng pipigain yung kinayod na niyog together with the pork blood. So, pagka pinigaan nyo siya, ang lalabas na gata ninyo is mapula kasi kasama yung dugo. But since ang ginamit natin dito is nakalata, isasama na lang natin sa kanya yung dugo ng pork. So, hahaluin lang natin. So, paghalo na siya mabuti, set aside muna natin to at hintayin natin na lumambot yung ating baboy o yung pork cubes natin. Medyo matigas pa siya pero patuyo na yung tubig natin. So, add tayo ng konti pang tubig. At hayaan natin siya na kumulo pa hanggang lumambot yung pork. So, takpan muna natin. Yan. So, malambot na yung ating pork. Ngayon, ready na tayo na ilagay yung ating suka or vinegar. Ngayon, ang una natin ilalagay is about half a cup ng suka o native suka sa atin.
Kung kulang siya mamaya sa asin, pwedeng dagdagan pa natin siya ng 1/4 cup. Pero dun muna tayo sa 1/2 cup. So, kagaya ng lagi kong sinasabi, kapag naglalagay tayo ng suka sa pagkain, hindi natin siya hahaluin pagkalagay. Hindi natin siya hahaluin kasi pagka hinalo natin siya, ang mangyayari sa kanya, makukulta yung suka natin or mahihilaw. Kumbaga, parang hindi siya maluluto or sobrang asin niya. So, hayaan lang natin siyang kumulo ng kumulo. Balikan natin to. Natin at malambot na rin yung ating pork. So, ready na tayo na i-add yung ating pinaghalo na pork blood o dugo ng baboy at saka yung gata. So, habang inilalagay natin, kailangan hahaluin natin ang hahaluin para hindi siya mamuo. And then, hahayaan natin siya ulit na mag-boil. So, halo lang ng halo para hindi siya magbuo-buo. Yan. So, mapapansin nyo na naluto na yung dugo kapag ang kulay niya is parang brown or chocolate colored na. Kasi nung hilaw kanina, medyo mapula pa siya. Yan. So, lalapot din yung inyong sabaw. Yung pag sobrang lapot, pwedeng dagdagan nyo ng konting water. So, hintayin muna natin siya kumulo at pagka kumulo na, i-adjust natin yung taste niya. Yan, so kumukulo na yung ating dinuguan na may gata. Ngayon, tinikman ko siya at medyo parang kulang ng konting suka sa akin. So, I'm gonna add a little bit more. So, kagaya kanina, hayaan lang natin siyang kumulo ng kumulo. At pag niluto na yung suka, tsaka natin dadagdagan ng pampaalat naman, say, salt or patis. Yan, so pwede na natin haluin ulit kasi kumulo na siya. Ngayon, pwede na natin siyang lagyan ng salt or, in my case nga, patis. Yan. So, okay na yung lasa for me. Ngayon, ang last na idadagdag natin sa kanya is our siling pangsigang. So, or in my case, habanero. I'm gonna add it. At hayaan lang natin na medyo malanta yung ating sili and then pwede na natin ito patayin. So, balikan natin. So, medyo lanta na yung ating sili, pwede na natin patayin yung ating kalan. So, we're gonna serve our dinuguan with gata. O, diba, kakaiba siya kasi dun sa usual na natitikman natin na dinuguan na walang gata. Ay, nako, pag natikman nyo to, I'm sure masisiyahan kayo. Kita nyo naman, nagmamantika yung ating coconut milk, diba? So, sana i-try nyo tong recipe na to. At sana nagustuhan niyo itong video na to. Hanggang sa susunod ulit. Maraming salamat!